anti-PBBMs, pwede ilabas yun na ebidensya nyo sa walang tigil yung paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, sa sari-sari na tirang ginagawa nyo, para wala na masyadong daldal kung ano man ang issue, labasan na. Either ilabas nyo ebidensya, or ang mga bunganga nyo, isara nyo na muna, kahit na muna pwede. Puro kayo tira, puro kayo kasinungalingan, wala naman kayo mailabas sa kahit na anong prueba. Whether dokumento, kahit na isang piraso, kahit kalahating piraso, or kahit nahikain na testigo, wala rin kayo maipakita. Inuulit-ulit nyo lang lahat ng sabihin yung pangit laban sa Pangulo. Dahil alam nyo, marami pang tanga, marami pang tuuto sa sambayanan. May mahiya naman kayo. Hindi na natigil ang awayan sa pagitan nating sambayanan dahil sa mga katarantaduhan nyo eh. Hihingin pa kayo ng, or hihingi pa kayo ng, na kaya dapat mag-resign na si PBBM. Bakit mag-resign? Dahil sa kadaldalan nyo. Dahil sa pagiging mga sinungaling at chismoso nyo or sinungaling at chismosa. Hindi naman pwede yun siyempre. Hindi naman po pwede kami mga matitino sa sambayanan eh. Hindi na nakikibot, hayaan na namin kayo tumira kahit nakita kita namin kasi sinungalingan na ginagawa nyo. Or minsan sa inyo na mismo nagagaling yung kasinungalingan nyo. Tulad na lang mga kababayan, itong ginawa ni Levy Baligod, 2-3 days naman nakakaraan. Yung presko ni Baligod na kung saan nagpresenta siya ng 18 tao na sabi niya lahat mga dating miyembro ng Philippine Marines na nag-deliver na mali-malitang suhol o kickback mula sa mga anomalya kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pang mga tao. Sa press con mismo nakita ng sinungaling si Baligod. Unang kasinungalingan ni Baligod, sinabi niya, sa bunganga niya nang galing, ang bahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte nasa Paway. Pero minuto lang ba, isang oras mahigit lang ba matapos niyang sabihin yun, live on cam sa press con niya, ang mga netizen nagsulputan na. Ang bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte nasa Lawag City, wala sa Paway. Hanggang ngayon wala akong nababalitaan na nagsorry na si Baligod tungkol doon. Pangalawang kasinungalingan, lahat daw yung 18 mga dating miyembro ng Philippine Marines. Kahapon, the very next day after the press con, actually gabi pa lang eh, on the night of the press conference eh, may statement ng Philippine Marines online. Apat doon sa 18 testigo ni Baligod, never na naging miyembro ng Philippine Marines. Never. Tapos yung mga natitira, karamihan na discharge. Hindi lahat ng natitira, para klaro ha. Pero karamihan doon sa natitirang 14 na discharge. Ibig sabihin na discharge, mga kababayan, may nagawang katarantaduhan kaya na discharge. Hanggang ngayon walang paliwanag si Baligod kung bakit siya nagsinungaling. Actually 3 nga kasinungalingan ni Baligod eh. Sinama niya si Laila de Lima, si Congresswoman Laila de Lima, nakabilang sa mga nakatanggap ng mali-malitang suhol na pera kuno. Tapos balik kahapon, dinideny niya na nagkamali daw siya talaga na isama niya si de Lima. But as to bakit siya nagsinungaling at iba pa mga detalye, tulad ng yung bang impormasyon na mga pinagsasabi nila sa press con eh, pinaimbestigahan niya ba? Sino-sino ang nagbigay na sasakyan para sila nung 18 testigo niya makapunta doon sa press con? Sino gumasto sa press con? At iba pa mga detalye. Wala na paniliwanag si Baligod. Nagtara ng inuuto, ginagago ni Baligod ng tao bayan. Paulit-ulit na siya ng daldal ngayon.
As in, paulit-ulit na, pero yung kasinungalingan niya never niya pinaliwanag. Oh. Kundi bunganga lang ebidensya niya, ano tawag nun? Kundi siya sinungaling, ano tawag nun? Ngayon, isama na natin yung mga ibang ano na. Yung mga ibang kasinungalingan na pinagsasabi na ng kung sino-sino. Nagdala raw ng kickback money ng suhol kay PBBM sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park. Bago doon sa press ko ni Baligod, may mga nagsabi na nun, bunganga lang, walang ebidensya pinakita kahit na sino. Bunganga lang. Ngayon, tayo mga matitino mag-isip, alam natin, kahit na sino sa atin pwede magsalita ng kahit ano. Kahit na wala tayong papakita ebidensya, pwede natin sabihin kahit ano sabihin natin. Nga na, pag na-demanda tayo, sorry tayo. Diba? Kahit ako, kahit na sino sa inyo, di ba? Pwede natin sabihin, si Juan de la Cruz, yung kapitbahay ko, magnanakaw yan eh. Manyak yan eh, ganun-ganun. Kahit wala tayong prueba. Yun ang ginagawa ng mga anti-PBBM ngayon. Paulit-ulit ako na kasinungalingan. Suhol sa Forbes Park. Nakasabwat daw si PBBM sa flood control projects anomalies. Samantalang ang Pangulo mismo ang nagsimula ng labang ito kontra korupsyon sa flood control projects. Hindi ba i-deny ng mga anti-PBBM yon? Si PBBM ang nagsimula magbulgar. Lumabas pa ang Pangulo sa kung saan lugar at nag-inspeksyon ng mga anomalyang mga proyekto. Tapos, siya pa pinagre-resign. Kung di ba naman talaga walang hiyaan na ginagawa niyo anti-PBBMs, ang Pangulo pa rin ang dapat mag-resign. Ang Pangulo pa rin ang dapat sisihin, ganon. Kung siya may kinalaman dito sa mga anomalyan, ba't niya ibubulgar? Bakit niya papaimbestigahan? Aber, common sense. Pero nasisikmuran yung mga anti-PBBM na magtanga-tangahan kayo o baka talagang makatanga kayo. Talagang, hindi, si PBBM may kasalanan. Si PBBM ang dapat mag-resign. Samantalang mga kababayan, take note. Si Diskaya mismo, si Sara Diskaya mismo, sinabi sa isang Senate hearing, nagsimula silang yumaman ng asawa niya si Curly. Tuloy-tuloy na yumaman ng todo-todo. 2016, nagsimula. 2016. Sino presidente ng 2016? Si Digong na. Si Digong Duterte na. Pero isipin nyo to. Kayo ba kahit minsan narinig nyo na si Sara Diskaya or kahit na sino dito sa mga anti-PBBM? Kayo ba narinig nyo na kahit minsan? Lalahatin ko na. Ito mga puro daldal, puro mga bungangero, anti-PBBM na. Dapat imbestigahan din ang mga Duterte o dapat imbestigahan si Digong? Ako walang narinig kahit kailan. Dapat imbestigahan si Digong o dapat imbestigahan yung mga dating bata ni Digong dyan sa mga flood control projects na yan. Never na may nagsabi sa inyo mga anti-PBBM ng ganyan. Basta tirado niya agad, kasalanan ni PBBM, yung mga anomalyang yan dapat mag-resign si PBBM, etc. etc. Ganyan kakakapal naman kapag bumukha nyo. At ayaw nyo tumigil. Kaya kung talagang ganyan na style nyo, magdadaldal kayo. Sabi nga, freedom of expression, magdadaldal kayo. Pero pag kayo nadidemanda na, kung sino man magdademanda sa inyo, pag kayo mga wala nang tigil ng mga bunganga sa paninira sa Pangulo, nademanda na, walang iyakan na ginigipit na kayo, na sinisikil na karapatan yung magpahayag, etc. etc. Walang drama, ha? Kung ano man ang mangyayari sa inyo in the future, kasalanan nyo dahil sa kadaldalan nyo na wala namang katotohanan dahil sa kasinungalingan nyo. At mga kababayan, idudugtong ko lang. Ilang linggo na ako hindi makapag-live sa YouTube. Ito, recorded audio to.
Sana ho, habang hindi ko pa napapaayos ko ba't hindi ako makapag-live sa YouTube, sana ho, sundan nyo muli, magsama-sama ulit tayo dito sa YouTube through sa recorded version na doon sa video ho, hanapin nyo yung video, recorded na ho ito. Sana ho, dumiretso kayo hanapin sa video or sa home ang lahat na magiging mga channel, video natin sa mga darating na araw habang hindi pa ako nakakapag-live. Si Boy Antonio Jr., maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga.